Paring Don, kamusta? Okay lang, okay lang. Ngayon, Thursday ngayon, may gig kayo bukas, no? bukas meron kaming Makita gig. tayo ron. Oo nga pala, tutugtog ba kayo, kalsada? Hindi. Ba't Ano di pa lang, kayo nagpapaline up? Hindi pa kayo nag-ano? ano pa lang, kaka-practice pa lang nung bagong miyembro. Hindi pa kaya, kailangan pang ano. Di pa. Ano nga nag-message nga na mukhang malilinis na sa susunod eh. Inano nga pinakinggan nga nila maigi. Di Pero pa. Di pa. Hindi pa ready. Pero okay sila. Pero di pa ready. pero nung last time na napanood ko yung vlog mo, kasi vinidyo mo yung rehearsal niyo, solid eh. Ang linis din ng ng mga Oo. tugtugan eh. Konti pang ano. Kasi naaalala nila yung Naaalala nila yung pyesa talaga yung mga kanta. Hindi nila ginawa yun do sa practice. Medyo naaalala nila yung dapat gawin. Halimbawa sa palo, sa ano. Ayun, kaya nasabi ko hindi malinis pa. Hmm. Pag sa mga ganun ba, since nag-iba-ibang, marami na rin naging members, ano ba yung style mo ng mag-lead sa kanila? Medyo firm ka ba na sinasabi mo Hindi. pag ayaw mo, or literally na Hindi. parang, oy, teka lang, ano natin to, linis pa natin Hindi. to ng konti. Actually, sa ano lang ako firm sa usapan, sa pinag-usapan. Kasi pagka nakikita ko na hindi nasusunod yung pinag-usapan, doon ako nag-iisip, doon ako nagde-decide. So, Mm. yung actual na nag-uusap-usap kami, hindi ko naman na ano yun, hindi ko, wala naman ako, sigurado naman akong walang palpak sa ginagawa nila eh. Yung pinag-usapan bago buuin, ang Oo. ang akala nila nalilimutan ko yun. Pagka nag-e-X ang box, naku, eto yung pinag-usapan, hindi nagagawa. Doon, Yun. medyo nag-aano ka doon. Okay. Pero ano naman no? Parang nakikita ko rin sa mga vlogs niyo, mahilig ka rin mag-ano eh. Ano ba to? Yung in between, nag-express ka rin ng ganito dapat gawin natin, ganito dapat yung style. Kumbaga para mas Mm. mas clear lang yung yung intention. Kumbaga. Yung as much as alam pagka ako naman nagko-comment, alam ko namang alam din nila yung comment ko eh. Parang ano lang parang hindi ako magko-comment kung parang nakikita ko na hindi nila maintindihan. Mhm. Kumbaga, alam ko rin na naba-vibes ko rin na alam nila yung iko-comment ko eh. Kumbaga nagkakalimutan lang parang gano'n lang Mm. Tsaka kumbaga, kung ako rin, meron akong kabanda or nagsa-start pa, mas preferred ko rin yung nagbibigay ka ng feedback, alam mo yun, nagsasabi ka ng ano yung gusto mo mangyari, kasi that's how musicians work eh. Kumbaga, Oo. yeah, meron kayong originals, meron kayong covers, pero mas better kung meron kayong para bang isang agreement, di ba? Oo, para i-modify ng konti. Halimbawa cover, i-modify para medyo original na rin ang dating. Pero to be honest, hanggang ngayon, yung pinaka-favorite na cover ko talaga sa inyo sa kalsada, yung 214. Ewan ko, ang grunge, tapos Hindi pa nila ang ganda alam ng yun. style, na ginagawa niyo doon. Yung last time yung sa iba mong, kahit dun sa first na mga Yung first members mo talagang yung first na Oo. nakasali sila. Kahit doon sa second nung nag-style kayo Oo ng nga pala, 214 pinractice nga pala namin yun. sabi ko, ang ganda ng ang ganda. Sabi ko, bagay na bagay sa'yo. Yung 214, hindi na siya hindi siya River Paborito Maya, kong literal na paborito kong style ng cover yun. Kung kung nakikinig ka ng Sonic Youth, yung Yeah. kinover nila yung Carpenter. Oh, yeah. Yun yung pinakang referral nun, yung ganung style. Okay. Yung ang taas-taas ng kantahan ni nila, ibinagsak nila yung tono. Pero ang ganda bagay nung Paborito ko yun ganda. Superstar paborito ko sa cover ng Sonic Youth yun So yung pala yung mga era na nagbe-base ka for yun kalsada. Oo. Silverchair, Sonic Youth, ah of course Nirvana, yung mga ganyan.
Pero ano muna tayo? Balik Sige, muna tayo. sige. So, Let's go. first things first, medyo na-excite kasi ako sa Okay, kalsada okay. eh. Kasi alam mo naman, palagi nating pinag-uusapan pag nakikita tayo, kamusta yung kamusta yung banda, Oo. kamusta yung Oo. So, introan ko lang. So, we have Okay. Paring Don here. Paring Don is a YouTuber, the vocalist of the band Kalsada, and an all-around good guy. Nakakasama ko rin si Paring Don sa HQ namin lahat, which is Cafe Kalsada sa Kalamba. So, hindi siya Ikaw ngayon, everyone's... ikaw Yeah. ngayon unang, 'di ba? Ikaw yung unang artist na na-meet ko nung first Oo nga, yeah. first solo, parang first on stage ko dun sa CK. Ano ba yun? Sinabi mo kasi dun sa vlog mo, alam ko, tanda mo, parang ilang years bago ka nakatapakol sa Oo, stage. talagang wala akong ginagawang performance bago ako umapak ulit sa stage na 10 years, parang 10 years ago, ganun. Nung first time ako sa CK. Tapos anong nangyari nun, yun nga, hindi siya every once in a while eh. Madalas pag nandun ako, nandun ka rin. Tapos literal na kwentuhan lang kung sa yung banda kasi I'm very interested. I'm interested in Paring Don, pero mas nagkaroon ako ng interest with Kalsada eh. Kasi it's like, kumbaga yung buka ng pagsusolo. Tapos syempre, kailangan gawin mo yung music mo. So nabuo yung Kalsada and kumbaga yung kwento mo behind yung sa mga songs na sinulat mo. Pero let's talk about that Okay, later. okay. So, simulan muna natin sa umpisa. Paano ba nagsimula si Paring Don sa musika? Ano bang naging, kumbaga, start? Hindi, I mean, ano yung tanong mo si Paring Don as YouTuber ba? Hindi, O as ikaw yung si sa Fernan musika talaga? sa musika talaga, oo. Oo, kung uumpisahan natin yan, talagang way back high school times. High school ako, alam mo, hip-hopper ako. Talagang nung high school ako, hip-hop ang mga trip ko, NWA, Two Live Crew. Yeah, yung mga yan. Yun ang mga trip ko noon, Dr. Dre. Okay. Pero nag 'di ba nga ang uso noon yung pag-aaway ng hip-hop tsaka metal, 'di ba? So, yan yung noon, nagtatalo kung sino bang susundin ng mga kabataan noon. Hip-hop ba o rock o metal. Yung mga mas matatanda sa akin na high school, sila more on yan GNR, mas malulupit pa Slayer. Yan yung mga yan. Hindi ko pinapakinggan yan as in hip-hop talaga. Sumikat sa Pilipinas ang Metallica at saka Nirvana, 'di ba? Sumikat talaga as in sa Pinas, sumikat pati sa radio. Ewan ko, hindi ko maintindihan na bakit nagugustuhan ko bakit ko nagugustuhan yung tunog ng Smells. Samantalang alam na alam ko sa sarili ko na hip-hop ako. Parang gano'n eh. Hindi ko maintindihan, parang bakit gusto ko yung tunog. Alam ko naman na gitara ang nangyayari, na rock music ang nangyayari. Although ang kuya ko, ang utol ko, siya talagang more on the guitar band side siya. Beatles, yan, mga Pink Floyd, Queen, ganyan mga pag-inuman, pag nagiinom ang kuya ko, na yan, yun ang mga naririnig ko. Sino to? Juan de la Cruz, sino to? Yung agila yung logo. Kumusta mga kaibigan? Kalimutan ko pangalan pero yeah, parang mga OPM Maria kasabay-sabay nila ano Capra. yan. Yun, Maria Capra. Yan ang Yeah. mga pinapakinggan ng utol ko, kuya ko. So, medyo may alam na rin ako. Tapos alam ko na nagigitara ang dalawa kong kapatid. So, alam ko yun. Pero, nagugulahan talaga ako. Ang ganda-ganda na Smells Like Teen Spirit. Ginawa ko, nag-purchase ako ng album. Nevermind. Unang-una nag-purchase ako ng Nevermind. Naklanto ko, akala ko Nevermind yung naibenta sa akin. Yung pala, Weird Al Yankovic.
So, Oo nga, di ba nung panahon nagko-cover si Weird Al noon? smells like Nirvana. Yun yung title ng album. Kasi siya yung nasa tubig na ganyan, si Weird Al eh. Pero sa Tapos, Nevermind yung baby yung yung wala nasa naman, tubig. wala naman ako alam na dapat baby yung alam ko daw kasi nga, hip-hop ako, gusto ko lang marinig, gusto kong pakinggan yung album. Si Weird Al pala yung nabili ko. Bumili na naman ako. Siguro after 1 week, bili na naman ako ng tape. Ayun na, totoo na. Totoo na, Nevermind na talaga. Grabe, grabe appreciation ko. Nagustuhan ko lahat ng kanta. Kahit hip-hop ako. So doon nag-umpisa yung transition ko. Talagang nagpaturo na ako sa kuya ko ng gitara, nagpaturo na ako na ng Stairway to Heaven. Yan ang una-una ko pinag-aralan. Saka yung mga ano pa nga ba yun? Smoke on the Water. Yan, yung Yeah. kaskasa na yun, yung Oo. power chord na yun, yun ang mga pinapakinggan ng kuya ko eh. Kaya, yun, alam mo, yun yung medyo nakita ko na kaya kong magsarili ng pag-aaral. Nasisepra ko yun. Nung nag-aaral ako ng gitara, sinesepra ko yung power chord na nung Smoke on the Water na yun. So, ayun, inaano ko talaga, yung personal ko talagang pinipilit na magsepra nun eh. Hindi ako nag-aaral ng kung sino magtuturo sa akin. So, hanggang sa yun, konting turo lang ng kuya ko, nakaka-catch up ko. And then, konting boso-boso sa mga magagaling maggitara sa school. Kumaga, bobosohan ko lang ng ganyan. Ganun pala yun, ganun pala yun. Mga magagaling mag-Beatles, ayan. Kasi marami rin naman magagaling sa school eh. Yun yung ginawa ko nung ako'y kabataan ko. Talagang na-stuck ako sa Nevermind. Na-stuck ako as a fan ng Nirvana nung kabataan ko. So, yun lang yung gusto ko. Sana makatugtog ako parang gano'n na naggigitara. Kasi nag-uumpisa na talaga, nauuso na talaga eh. Nagbabanda na talaga yung mga kabataan nun eh. So, nung 4th year, medyo matatawag na talagang marunong na akong maggitara. Sumali ako sa Battle of the Bands. Ang tawag Batang Sentro, alam mo 'yun, sa Don Bosco, Batang Sentro yung mga sakristan, basta Okay. pag tinawag kang sakristan or koro or sa Don Bosco, Batang Sentro ang tawag do'n, kasi sentro ng kabataan. So, puro mga Batang Sentro yung mga nakasama ko sa Battle of the Bands unang-una bago ako gumraduate ng 4th year, nakasali kami sa Battle of the Bands. So, naka-experience kami. Batang-bata pa kami pero ayos din naman. Dun nag-umpisa yung lalong gusto ko pang magbanda nung naka-experience ako nung Battle of the Bands na iyon. At at 17 years old, parang gano'n. Pero pagdating ng college, tawag dito, wala akong makuhang kabanda eh. So sa pa rin, sa Santa Cruz pa rin, sa mga kababayan, sa tropa ko pa rin ako nagiging nagsasama-sama nagkakaroon ng banda. So ang hirap kasi college, doon ako nagbo-boarding house dito sa Letran, sa Calamba. Minsan lang mag-practice. So hindi rin gano'n na nagiging successful yung mga bandang nabubuo ko nung college. So nagtuloy-tuloy lang nagkaroon na ako ng indie band after nung college kasi nga ang saya ng magkaroon ng banda, may pera na, may sweldo na. So ayun, nakakabuo na ng indie band. Para mabilis tayo, nakadalawang si Paring doon, nakadalawang independent album na hiwalay na dalawang rin, indie band. So unang indie band, nakabuo ng isang independent album, pangalawang indie band, nakabuo rin ng isang independent album. So after nun, habang nagtutuloy-tuloy yung bandang Smoke Recess, Edible Smoke Recess yung latest. Naman, nag-transition naman to family man si Paring doon. So, yun yung naging parang nagsusubside na yung activity ng banda. Kasi nga, Kalamba yung naging station, naging namin, ng pamilya, mga taga Santa Cruz yung banda. Na lang, kumbaga kahit walang formal na disband, pagdi-disband,
automatic naiintindihan na namin tatlo na, kasi nga may pamilya na. Kahit hindi kami mag-usap na, "Oy, wala na tayo," nararamdaman na nagsusubside na. So, doon nag-umpisa na wala ng banda si paring Don nung nagpamilya na. And then, yung passion sa music na andun pa rin naman, wala, ang hirap ng hindi kumikilos, yung wala ka ng banda tapos hindi naman po puwedeng iiwanan ko na lang yung passion ko sa music. Di gumawa ako ng paraan, total pangarap ko rin naman 'yan, YouTube na 'yan, pangarap ko 'yan nung may banda ako, 2006 ba nag-umpisa ang YouTube, parang gano'n. Talagang hanga ako dun sa YouTube na eto magandang 'to, bukod sa MySpace, 'di ba MySpace yung nauna pa, ito naman YouTube, video naman, magandang 'to, magandang venue 'to para sa mga banda, sabi ko, para sa mga musician. So, inaano ko 'yan, sinusubaybayan ko yung progress ng YouTube. Talagang I can see to it na sana, maging YouTuber ako na kasi kailan ba yung biglang in-announce na puwedeng kumita sa YouTube, basta hindi nung pag-umpisa pa lang, hindi nung umpisa ang YouTube. Nung nagkaroon ng gano'n, sabi ko, lalong nakakaano 'to, So, nung wala na yung banda, yun yung inano ko, yun yung pinlano ko, sana makuha ko yung formula para kumita. Siguro kakabasa, kakapanood, kakasubaybay dun sa mga tips, na ano, na nakuha ko rin, parang incident nga lang din, kasi ang gusto ko lang gawin sa YouTube mag-cover song, i-upload yung mga videos ng banda ko, i-upload yung mga original songs. Tapos hindi naman gano'n na nagkakaroon ng magandang mga views. On the average lang yung mga views, hindi yung mga mga umaangat talaga. Ang nangyari, nagpapamilya na ako. Ang nangyari, nag-venture talaga ako, ano pa kayang niche ang puwede. Ginawa ko, nagbuo ako ng isa pang channel, sabi ko, sige nga subukan ko nga ang parang family channel, parang gano'n. Kasi nga 'di ba bata, baby pa yung anak ko. Sikat na sikat ang mga cute babies no'n, yung nag-uumpisa ang YouTube, mga cute pa ang mga gusto ng mga tao, Mga mga hashtag no'n, 'di ba? Mga Parang cute, naabutan ko nun si 'di ba? yung sa anak ko parang ang pinapanood niya si Ryan, si Oo, Ryan's yung World, mga ganyan. yung mga gano'n. Oo. At saka yung mga babies. So, yun, tinry ko rin doon sa anak ko. Anong nangyari? Anong nangyari, yung pagta-try ko doon sa anak ko, pag-feature ko as a family channel ng YouTube na yun, kumita. Kumita. Nagkaroon ng audience talaga. Kumbaga nagiging toddler yung anak ko, natututo ng mga nursery rhymes, bi-video ko yun. Kumita, medyo nagkaroon ng success. So, medyo nagkaroon ako ng idea kung ano yung YouTube, kasi nakakapagpaangat ako ng views. Isang beses nagulat ako, nasa Japan ako no'n, pinadala ako ng office. Nasa Japan ako, trabaho, naiwanan ko yung pagma-manage nung YouTube, nung channel. Kumbaga titingin-tingin lang ako ng gano'n. Habang nasa Japan ako, nagulat ako, yung analytics biglang bumabagsak yung views, yung mga video. Sabi ko, "Ba't bumabagsak 'to?" Hindi ko naman malalaman, nagtatrabaho ako sa Japan. Kaya sabi ko, patay, pag-uwi ko pa malalaman. Parang ang hilig kasi ng YouTube na gano'n, taon-taon nagbabago ng kung ano-ano, yung sistema nila babaguhin nila. Gano'n yung nangyari, nagbago sila ng sistema, ang daming naapektuhan na nagbabaan ng views, na ganito, kailangan ganito itatag mo, kaya, marami, komplikado, Hanggang sa ngayon 'di ba, hindi na uso ang tag. Ang dami talaga, taon-taon talaga binabago nila yung mga patakaran nila, sarili nila. Kaya ang mga YouTuber trabaho ng trabaho, kada taon nagbabago. So, back to zero, parang back to zero nangyari. Ayaw nang gumana nung family channel, Balik ako ngayon dito sa
yung ako, yung si parang doon na nailagay ko rin eh. Balik ako ngayon doon sa ginagawa kong wala lang, cover, pag ganyan, hindi pa ako nag-tutorial. Eh, isang beses, doon sa cover song, may nag-comment, "Sir, paturo naman ito." Eh, pero ako, alam ko naman yun. Alam ko naman na maraming nag-tutorial, na alam ko naman yun na maraming views pag tutorial. Alam ko naman yun. Ang problema, hindi ko talaga linya yun na magturo. Kasi, Nirvana nga grunge nga yung music na alam ko eh. Ano ba ituturo ko? Eh, puro ano yun, puro out of the blue na ito, gusto ko 'tong chord na ito, pagdudukso ko sa ganyan. Eh, di ba wala namang turo yun dahil mga punk rockers yun eh. Eh, di ako wala sa ano ko, wala sa bokabularyo ko magturo. Kasi hindi naman ako hindi naman ako systematic pag magtuturo. Pero dahil, chords lang puwede ko rin ibigay, ginawa ko yun, yung mga chords lang, seseprahin ko, bigay ko yung chords. Eh, aba, tama nga, talagang nagkakaroon nga talaga ng views. Iniikot talaga yung ano, kahit anong kanta pa nga nun eh, kahit anong kanta, bigay ko yung chords, simpleng chords lang, eto ang chords oh, okey. So tumaas yung mga views tapos ayun na-monetize ko na yung channel and then para naman magkaroon ako ng dire-diretso kasi parang nagiging parang nayayapos ko na yung ano eh, yung buhay na gano'n eh, magtuturo. Eh di nag-aral ako sa mga YouTubers din. Talagang oo, inalam ko talaga lalo na ang gustong-gusto ko magturo talaga si ano magaling. Kaso hindi na siya masyadong nagtuturo, si Perf. Ang galing niya magturo, si Perf De Castro. Ang problema, ang nagiging ano na siya eh, sa gear na siya eh. Oo, yun ang mga feature niya ngayon eh. Pero yung mga turo niya, yung mga, nakakatuwa. Kaya sumikat din siya eh. Inumpisahan niya sa ganun eh. So yun, ang dami kong nag-get sa kanya na ang linaw-linaw ng mga ano niya, videos niya. So, para may maibigay ako na kasi kung magbibigay ako ng advice, mag-aral muna ako. So yun yung ang hanggang ngayon gano'n ang ginagawa ko. So, pang mga beginner, pang mga basic lang itinuturo natin. And then ayun na nga, dumating na yung time na medyo lumalaki yung ano, medyo hindi naman malaki. Kasi meron akong day job noon sa government. Tapos ito, okay yung views, okay yung kita, okay. So pag pinagsama, medyo malaki. Eh, nag-decide ako mag-resign do'n sa day job ko. Kasi parang naman personal decision ko naman 'yun. Na actually risk nga 'yun eh. Kasi pagka wala yung isa, hindi na matatawag na malaki eh, ang kita nung isa. So ni-risk ko 'yun, mas dinesidean ko na do'n ako sa ayoko na do'n sa sa office, ayoko na. 'Yun ang pinili ko, ayoko na kaya ako kumbaga hindi ko ginawa dahil malaki na yung etong YouTubing, hindi. Dahil ayoko na rito. Yun talaga yung reason nun. Oo, kaya ako pinili yung mag-resign na. Okay. Sorry. Nag-aano ba, nagbabuzz ba? Hindi naman. Yeah, Okay, good. sa akin lang pala okay. Yun, nag-aano na ako, nagfu-full-time YouTuber na ako ngayon. So, question lang dun kasi na-curious ako dun sa dalawang album mo. Ilang songs yung ginawa mo dun sa dalawang album? Full-time pareho yun, full album talaga yun. As in full album, full Oo, written, full lampas 10. arrange? Oo, talagang ginastusan namin yun. Tapos ngayon, nasan siya? Nasan na yung copy nun? Ng mga songs na yun? Mga digital copies ko, mga hard copies ko rito. May chance kaya na lumabas siya yung mga songs na yun? Oo naman, digital copies naman 'to eh, may extract naman 'to eh. Meron mga ilan nasa SoundCloud. Ewan ko lang kung Okay. hindi naman kumpleto.
Yung mga ano lang, yung mga talagang alam mong Oo. laban ng mga Oo, kandidato. tapos sa email, yung mga ini-email kong MP3s, pwede ko mahanap pa yun. Basta marami naman akong copies rito eh. Hmm. Oo. Tapos gusto ko lang din malaman kasi nabanggit mo kanina, sabay yung day job, pati yung YouTube mo before. Hmm. So, basically, yung day job is like mas maraming oras yan. Probably 9 to 10 hours kasama yung Mm. biyahe, kasama yung lahat. Ilang hours, let's say, per day yung linalaan mo sa YouTube? Para lang may idea yung mga listeners, like if Pag in case pag na gusto nilang oo. maging YouTuber din. Kasi sa ano ko, sa kaso ko, ah, medyo bumibilis kasi nagiging ano na, nagiging may template na yung ginagawa ko, yung mga Mm. kilos ko, may template na, mas mabilis na. Kaya nagagawa ko after work, pag-uwi ko, papakinggan ko lang yung kanta, tapos diretso na yun, diretso turo na yan. Hmm. Oo. Pero nung nagsimula ka, typically ilang Pero hours? walang assurance na tapos hanggang editing 'yan. Pero Mm. yung matapos yung recording, kaya 'yun. Hmm. Mga ilang Puwedeng hours yon typically, mga gano'n? di ano 'pag umuwi ako minsan, let's say kakain, mag-start ako ng 7, tapos ng 10, mga gano'n. So 'pag tagal-tagal mas mabilis na 'yun, mas napapabilis ko na. Minsan naman kasi pagka beginner sorry, 'pag beginner yung nag-aaral, 'pag beginner type yung kanta, mabilis lang 'yan, chords Oo, lang yung 'yan, eh. madadali lang. Oo, yung madadali Oo, lang. madadali lang 'yan. 'Yun ang gusto ng ng ano, ng masa, eh, mga madadali lang. So, lalong na 'yun, ang bilis lang ituro nun. Pati editing nun baka matapos na rin nung time na iyon, 'yun. Mhm. Paano may question ako kasi nung nag-start ka nung paring dun na tutorials, ilan ang ina-upload mo, let's say, per week? For a week, Mm. hindi, nalimutan ko na yung dati, kasi dati maraming contender na kanta na puwedeng i-upload. Ngayon kasi hindi ko na mabilang kasi ang inaantay ko, yung ano, yung makikita ko sa internet yung kanta. Hmm. Oo, alam mo yun, bigla na lang, eto nakita ko 'tong kantang ito, may pagka-trending na pinag-uusapan na mamaya makikita ko na naman sa ibang social network yung kantang yun. Teka nga, magawan nga ito. So ang nangyayari ngayon, hindi na ako nag-aano ng quantity, nag-aantay ako Quality na ng talaga. oo, nag-aantay ako ng kailangan ng audience. So hindi ko alam kung gaano karami yun sa isang linggo, yung magiging gano'n na kanta. Mm, Oo, okey. so Pero kumbaga yung time pero frame kasi is around like kung nag-start ka ng 7 to 10 as a beginner, medyo mahaba rin yun. Like oo, 4 hours hindi, din talaga yun. ang tanong mo ba nung may day job pa ako? Oh, yeah, nung may day Okey, job ka okey. pa. Yeah, yeah. Pagka gano'n, siguro mga ano, 3, minsan nag-a-4 sa isang linggo. Tapos Oo. kasama pa dun lahat yung kailangan mag-post ka rin sa Facebook, magpo-post ka rin sa ano. Alam mo, yung Facebook nito lang ako naging ano, naging masipag, pandemic lang, Hmm. Facebook, oo. Talagang hindi ko mapagsabay ang Facebook tsaka YouTube noon nung may day job ako. Talagang ito lang nagkaroon ng opportunity, Facebook nung pandemic. Na Hmm. pag-ano ko na kasi nasa bahay lang, eh. So, kahit work from home, naiaano ko, eh, nagagawan ko ng time yung ano, eh, may Facebook pa, eh. So Hmm. ayun, dun nagkaroon ng opportunity na matuloy-tuloy ko yung Facebook pati nung pandemic. So Mm. yun. Tapos may question lang ako, medyo out of the blue lang. Kasi 'di ba, ginagawa mo yung tutorials and of course maraming mga comments. Puwede ka ba mag-share ng isang time na parang sobrang na-weirded out ka dun sa isang comment ng isang subscriber mo? May time ba na nangyaring gano'n? Parang
Parang na-weirdoan ka lang na parang biglang chat na kung ano kumbaga parang ano yung pinaka random Ah, tsaka pinaka weird na request song sa'yo? okay. Well, mga weird, ano ba, weird na request o weird na comment? Well, pareho if in Oo. case meron bang dumating ba sa point na may ganon ka na weird na comment tapos Oo. meron pa rin ba parang weird na request na song na parang pag inisip mo parang teka lang parang di pwede to mga ganon. Ah, okay naman. Hindi ko naman masabing weird. Kasi ang inaano ko kasi, yun nga ang hangga't maaari yung ano, ang gusto ko kasi yung, may volume na yung audience, Mm. ituturo kong kanta. So, yun lang yung pinakang hindi naman weird ang dating, parang, para hindi maano yung oras ko, para hindi masayang, yun ang hinahanap kong request, yung malaki yung volume nung Mm. gustong mag-aral nun. So, pagka yung mga ano, sobrang ano, lalo na ngayon, dati okey lang, kahit anong i-request, kasi ano, iba talaga yung viewers count noon, na kahit luma yan, kahit anong kanta yan, kahit anong pagbigyan ko, may views, Mm. gano'n dati, ngayon hindi na, So, yun lang, pero kung ano pang mga weird pa ba? Oo, may experience ka bang parang parang natawa ka na lang o kaya na Hindi, na-weirduhan ka na ano? ano, hindi, ang pinakang weird sa akin kasi yung iba parang hindi naman nila sinerseryoso na hindi, yung kasi 'di ba may mga ibang sa guitar, related contest, 'di ba yung mga ano, yung mga technician ng gitara? Hmm. Yun, akala nila pati ako technician din ako ang dating. Yun yung mga kumbaga mga tanong na pang technician ba. Ay, parang paano ba 'pag Ah, yung string height o kaya papaano mga ba gano'n? 'to ano, papaano pa ba ilo-low action nito so yun, yun ang mga mahihirap sagutin dahil akala nila basta guitar content, maitatanong nila iyon, Parang yun alam mo yung na dapat yung mga oo, gano'n din. oo. Samantalang ako, nawi-weirduhan nga ako minsan sa mga sa mga nagre-review ng mga gitara. Halimbawa, magre-review ng yung mga technical ba na ano, may mga technical terms na, "Ito yung tunog nito ganito, ganito." Hindi ako gano'n. Kumbaga 'pag ako nag-review, okey nagagandahan ako sa tunog nito, nagagandahan ako sa pagyapos nitong gitarang ito, okey na sa'kin 'yun. Feeling ko matibay na 'to tapos yung tunog niya, katunog ng magagandang gitara, 'yun yung masasabi kong term. Mm. Tapos Oo. meron lang akong gustong i-ano sa'yo, kumbaga parang kunin yung idea mo about this. Since, literal na guitar content yung ginagawa mo, I'm pretty sure naranasan mo na rin yung hingi na idea sa mga subscribers, 'di ba? Madalas nagiging naging issue na yan before with Perf, Ginawa with oo, Miko oo, Music, yung hingi oo. guitar. Anong anong take mo dun? Paano mo siya na-handle? I'm pretty sure nakaranas ka na rin ng mga gano'ng mga ano. Hindi kasi ganito, ginawa ko 'yan, namigay ako, nung may day job pa ako, marami pa akong ano, pondo, Hindi naman ako binibigyan ng mga ano, yung isang beses may namigay, pero nung napag-isipan kong napag-decide ako mag-giveaway din noon, eh, ang nangyayari na parang naging experiment na rin, nung ginawa ko yun, ang nangyayari namimigay ako ng gitara, ang nangyayari parang wala ng nag-aaral na followers, parang nag-aano Hmm. sila, parang dumidistansya sila dun sa mga humihingi, parang gano'n ang nangyayari, parang tumahimik yung mga nag-aaral talaga, yung mga gusto talaga ng mga tutorials ko. Nangyayari dumadami lang yung nanghihingi na hindi mo naman masabi na follower talaga yun. Mm.
Siyempre, yung iba nga, hindi mo na nga magets yung mga comments nila eh, na akala siguro maniniwala ako eh. Isipin mo, sasabihin sa akin, "Kuya, ang dami kong natutunan sa mga tutorial mo, kaso wala pa akong gitara." Papaano? Papaano nangyari? Papaano mo natutunan yun? Tapos dadramahan ka ng wala pa siyang gitara, eh, yun yung ha? Yun, kaya ngayon nag-decide ako, ginagawa kong automatic sa messaging, sa Messenger, automatic talaga nilalagay ko na, eh. Wala, hindi na ako namimigay ng giveaway kahit anong giveaway items, hindi na ako namimigay. Nilagay ko na ng automatic dun sa messaging ko. Okay, para aware na sila na ano. Oo, kasi yun nga, ang gusto ko talaga as a guitar content creator, eh, may matuto sa akin, eh. Eh, yun, nag-aano sila, eh, na na naano nila, eh, tawag dito, natatabunan talaga nila yung mga nag-aaral talaga. Sobrang ang dami nila 'pag nagsunod-sunod. Oo, kasi parang nangyari nun Hmm, ano yun, eh, alam ko naging topic din kay Perf yun. oo, pinanood ko yung vlog nun, eh. Oo, yeah, yung Sabi, sa eh, about sa hingi na ang ano. sabi, "Ang dami-dami mong gitara diyan sa likod, pamigay ka naman." Yun ang sabi, eh, pinanood ko yun, eh, ayun. Pero anong ano mo, meron ka bang since nasabi mo may nagbigay na sa'yo, may nag-sponsor na ba sa'yo before ng gitara? And Oo, ano yung feeling nung nakuha mo siya as literal na sponsor na wala kang binayaran? ano, sino bang unang nagbigay? Si RJ yata unang nagbigay, electric guitar nga lang yun. Mabait si Eh, RJ 'no? Mahilig siya magbigay talaga sa oo. content creators 'no? Ano yun, yung anak niya yun, ang Ah, nag-aano dun, ang sa business talaga ng RJ Guitars, yung anak na niya yun, oo. Ano, tawag dito, ayos. Kasi ano yun, eh, special edition yung ano, eh, yung gitara, eh. Tapos, tawag dito, ano pa nga yun, eh, 2 gitara, pinapili ako nung ano, kung ano yung ite-take home ko ta's ibabalik yung isa, gano'n. Ang ah, daming ibinigay niya nun, eh, okey. ang dami niyang ibinigay nun, eh. Tapos, natutuwa ako kasi electric guitar, wala ako, although nakabili ako ng isang electric guitar, personal pondo ko yung ano, DND. Eh, tuwang-tuwa ako nun kasi parang hindi ko naman alam kung papaano pabababain yung yun, literal na high action yung electric guitar na binili ko. Hindi ko alam kung anong pipihitin para bumaba, eh. So, natutuwa ako biglang dumating yung ano, yung RJ. Tapos ngayon nasa iyo pa rin yung RJ Oo, gamit andiyan pa pareho, rin, oo ba? napa-practice ko pa rin, tapos ano pa, nagsunod-sunod pa. Maraming naibigay si RJ sa'kin, eh. Tas acoustic guitar, binigay rin ako, tas mga ampli, ang daming ampli. Isa pa nga binigay ko pa nga kay ano, eh, kay Rom yung isa, eh, May ampli rin ampli-ampli. binigay si ano, si Oo, RJ. may mga ampli rin, Mabait marami. 'no, ang dami niyang binibigay na Oo, sponsor 'no? okey yun si RJ. Ano Kaya ano nandun naman, ka rin kaya napansin ko rin nung handa ako nung nag-flagship store ata sila, nandun ka rin ata nun? Nanood ka rin yung ata yung nun? oo, yung ano, yung tawag dito, yung ano niya, yung vintage. Mm, Oo, yung vintage all-in-one ata yung release na oo, yun, 5 tunog, 5 limang tunog yun. pickups na ano. Isang gitara, 3 tunog, 3 Fender, 2 Gibson. Ang lupit. Tapos ang Yun, dami ring mga ano, ang dami ring mga content creators na nandun. oo, oo, ang dami. Mga ano, Paano pala yung mga ano, yung conversation niyo dun? Kasi I'm pretty sure kilala ka rin nila. Paano yung parang nagiging conversation 'pag nakikita ka nila? Like as sparring dun? ang problema nung time na yun, siyempre busy lahat, tas crowded pa, ang daming mga buyers after nung ano, ang daming mga nagpapapirma kay RJ. So, ano rin, tas ang dami ring nagpapa-picture.
Hindi rin gano'n katagal yung naging usapan namin ng mga content creators. Kumbaga nagkakaanuhan lang din, "Uy sir, kita rin tayo." Kasi yung iba kasi nagko-comment din, eh, nagko-comment sa mga halimbawa sa akin, sa mga post ko may nagko-comment, content creator na ayun, nagkikita-kita kami nag-aano pa lang, nagha-hi-hi lang tapos yung time na yun hindi masyadong matagal kasi nga ano, ano pa, mga taga parang lahat yata sila, ako lang taga Laguna, sila lahat magkakapitbahay, parang gano'n. Oo, alam ko Oo, magkakalapit-lapit lang sila oo, dun, eh. sa Cavite. Cavite sila, eh. Hmm. Dasma yata, yun. Kaya magkaka-chokaran talaga sila. Sige, lipat tayo sa ano, sa banda mo ngayon. Anong naging inspiration mo? Bakit ginawa mo ang kalsada? A ano, tawag dito, kasi marami ah, nung ano, nung hindi pa yata nung, hindi pa yata kami kasal nung misis ko ngayon, marami na akong mga, kompo na hindi, hindi na para sa ano, hindi na para dun sa banda. Hmm. So yun, ang dami ko ng ipon na kompo. So, kasi nga talagang hindi naman mawawala kahit walang banda, hindi mawawala yung passion, eh. So, gawa pa rin ako ng gawa ng kanta hanggang sa ikasal na kami, hanggang sa mabuntis, may pamilya na. Eh, di ano, nagre-record talaga ako sa kahit solo lang sa computer, gumagawa ako ng paraan para makapag-record kahit mga palpak yung quality. Buo pa rin ako ng buo, nakabuo pa nga ako ng parang independent album na ako lang yung pangalan ko lang yung nilagay ko. Yun, ah, until ngayon na YouTuber na ako, medyo marami na akong nakikita ko na, parang parang puwede akong mag-ano ulit, maggawa ng kanta, mag-recording ng sarili ko lang. Hmm. Dito sa aking station na makabuo ng mga ano, kanta. So yun ang ginawa ko, nag-isip lang ako ng mga kanta na luma, kahit galing dun sa banda pa, na para i-record ko. Yung ano, eh, yung drum sa ano ko lang inaano 'to, eh, sa iPad lang din, eh, yung GarageBand na Hmm, app. okey. So, dun ko lang kinuha yung ano, yung drums, pati bass pala. Tapos yun, nakakabuo ako ng mga kanta. Tapos yun, wala pang pangalan. Sabi ko banda, magbanda ako. So, tunog banda kasi yung mga nagawa kong kanta, gawa nga nung GarageBand. So, tunog banda talaga. So, siguro maganda may banda rin na pagka yung gusto kong i-promote yung kanta talaga, eh, di face to face may banda talaga dapat. So, hindi ko pa iniisip yun kung sinong banda, kung anong pangalan, basta inaano ko muna yung mga kanta, binubuo ko muna. Until such time na eto na, nagiging ano na, nagiging ano 'to, nagiging regular regular na tao na ako ng Kape Kalsada. So, ano na marami na akong nagiging kabatian na mga banda. So, sabi ko, puwede yata ako maghanap ng mga puwedeng makakabanda rito or basta ano lang, chill-chill lang kung may makikita akong puwedeng makakabanda. Nag-umpisa pa nga 'yan sa ano, eh, nung biglang nag-ano na ako, nag-decide na akong mag-Spotify na nung ilang kanta ba 'yun, dalawa yata, dalawa lang. Ano pa nga, eh, ang una kong pangalan nilagay ano, outpatient department. Hmm. Nilagay ko 'yun, outpatient department. Tapos, wala lang, parang, parang inaaway ko nga 'yung sarili ko na, tama ba 'yung pangalan na 'yun, parang ang haba-haba yata na parang so sa sobrang argumento ko sa sarili ko na mahaba ba 'yung kanta, baka 'yung pangalan baka hindi masyadong catchy sa tao. Wala lang, bigla na lang umano sa'kin, "Oh, kalsada, baka eto puwede." Sabi ko sa sarili ko, "Eto kalsada." Kasi kakatambay ko sa CK, eh. Eh, oh, eto catchy, isang word, isang ano, kalsada.
Ginawa ko, nag-ano ako, tinry ko sa Spotify, nag-search lang ako ng kalsada. Eh, ang meron lang naman sa Spotify, kanta, pangalan ng kanta, yung kalsada. Mm. Pero pangalan ng grupo, wala. So, yun yung sabi ko, aba, okay ito. Pagka na-upload sa Spotify, ah, hindi siya conflict sa ano, hindi siya conflict sa mga banda dahil walang bandang gano'n. So, yun tinuloy ko. Minadali ko nga, eh, para maunahan ko baka kumbaga baka may maggawa din ng kalsadang pangalan na banda, eh. So, yun, binago ko yung pangalan at yun, saka ako naghanap ng kabanda, saka ako nag-adventure sa paghahanap ng mga tutugtog ng face to face. Yun, Mm. Tapos, di ba, ino-offer pa nga kita nun. Alam ko, ayun gusto nga, ko eh. ikwento. Oo, Ino-offeran nga kita nun kasi sabi ko, uy, pag ano, pag kailangan mo sa kalsada. Kasi nung, to be honest, yung first time na narinig ko yung ano, yung cover niyo ng 214 kasi syempre ang dami oo, natin ginagawa. Busy ako sa Enjoint, busy rin with other things. Tapos duman sa feed ko yung cover niyo ng kalsada ng 214. Yung pa sa una mong banda, sa oo. mga una mong mga kasama. Sabi ko, shit, ang ganda nung ano, ang ganda ng 214. Kasi kinakanta ko rin siya, pero kumbaga parang Oo. feeling ko wala siyang justice pag ako. Tapos nung narinig ko yung cover mo, sabi ko, la, na parang ibang-ibang kanta to ah. Ang ganda nung ano, ang ganda Oo, nung ginawa eh, nila. sobrang ano kasi, sobrang singer kasi si Bamboo, eh, yung dating niya dun sa sa Tuwa Pa singer kasi yung dating, eh. Eh, hindi naman ako gano'n kumanta. Kasi nga gano'n talaga yung gusto ko, eh, yung mga talagang mga paano-ano lang na may tono na ibibigay na parang Kurt Cobain lang talaga, eh, kumbaga Hmm. Ngayon, ikaw. kamusta naman ang kalsada? Anong future plans niyo for kalsada? I believe last time nakatugtog kayo sa isang festival Oo, around sa yung Santa mga Cruz pa yun. oo, sa Yeah. Santa Cruz yung Quezon Puti Festival, yung mga taga Santa Cruz yung kasama ko ro'n. Mm. Eh, ngayon, yun na nga 'di ba, may bago akong, kinasama para dun sa project, mga taga Calamba na talaga. Malapit Eh, na. oo, lapit na nila. Eh, ang plano lang, ano lang, tuloy lang muna, magtuloy sa second practice, tapos doon 'pag i-aano ko, i-a-analyze ko kung puwede nang iparinig ko sa kanila yung originals para isepra na nila. Kasi ayoko pang banggitin na, "Uy, mag-o-original tayo." Although naano ko rin, although medyo napahapyaw ko rin nasabi sa kanila, pero hindi ko inaano, eh, hindi ko pa ini-emphasize na yun yung gusto ko, yung original talaga. Siyempre gano'n talaga dapat yung passion mo. Yung aking ginagawang mga originals, eh, maiparinig. Pero nag-e-enjoy kami, nag-e-enjoy pa kasi pangalawang practice pa nga lang. So, i-e-enjoy muna namin yung ano, cover songs. Tas Mm. hanggang sa kasi gusto ko gano'n ang mangyari, yun ang plano ko talaga, eh. Gusto ko gano'n muna yung cover songs kasi related naman yung mga bagsakan nun sa magiging originals, eh. Kaya gusto kong namnamin muna nila na mag-cover songs kami, ito yung music na gusto ko, na nadidig din naman nila hanggang Mm. sa hanggang sa 'pag narinig na nila, natugtog na nila yung originals, mage-gets nila kung bakit gano'n yung originals kasi eto yung tinutugtog naming mga covers. So yun, dun muna kami, Mm. ano, covers muna. Tapos before tayo pumunta dun sa ending and all, Oo, um, ano yung from all of your experience, let's say from someone na for some reason siguro may makikinig dito na gusto mag-YouTube or gusto maging musikero, oo. ano yung pwede mong maging advice sa kanila? Kasi pagka YouTube kasi ang hirap mag-advice sa ngayon, eh. Ano, eh, yung experience ko hindi ko na mai-a-advice para sa mga gustong mag-YouTuber ngayon. Pero ang pinakang ano talaga, ang pinakang general advice talaga, eh, kailangan kung magde-decide ka sa YouTube,
kung magde-decide ka mag-content, dapat parang ang dating expert ka doon sa gusto mong gawin. Kung ano, kung pag-aaralan mo pa lang, dapat maging expert ka muna bago mo tapusin mo muna yung pag-aaral doon sa gusto mong gawin. Kasi ano, kailangan makita ng audience na alam niya yung ginagawa niya. Expert siya doon sa ginagawa niya. Kailangan makita ng ano yun eh. Kahit ano yan, comedy o ano, kailangan makita ng audience yan na, kaya ipa-follow ko to kasi okay yung ano to. Kumpante ako sa ginagawa nito. Kumbaga, kaya magiging idol ko to, magiging ano to, okay to. Pagka yung ano kasi, parang tinatawag natin hindi handa. Siyempre, pagka hindi ka expert, hindi ka handa pag ibinuhos mo. Although, pwede rin namang mag-umpisa na, kasi sa umpisa, siyempre may mga ano yan, may mga masasabi ka sa sarili mo, kahit sa sarili mo, may masasabi ka, mali ito, mali ito. Okay lang yun. Ang mahalaga, naumpisa mo na. Mm. So yun, pagsamahin mo yun, dapat expert ka na or talagang may confident ka na may de-deliver mo itong content na ito. And then, another advice, yun nga, after na ganyang meron ka ng confident, gawin mo na. Pagka naano mo na yan, nasuma mo na sa sarili mo na, kaya mo, confident ka, may expertise ka rito sa niche na ito, umpisahan mo na. Huwag kang mag-alala na magkakamali. Huwag mong alalahanin yun. Ang mahalaga, maumpisahan mo na. Kasi doon ka mag-a-adjust. Doon sa sinasabing nagkamali ka rito sa una mong ginawa. Mag-a-adjust ka lang na adjust. Yun. Ngayon, pagdating sa ano, hindi ko masabi yung experience ko. Hindi ko at least kanina naikwento na natin. Pero hindi ko may advice yung nangyaring mga pinaggagawa ko dahil yun yung mga unang panahon ng YouTube. Talagang Iba kasi talaga eh. Iba talaga ngayon. Oo, iba Tulad nga ngayon sa akin, dami ko na-upload. Kumbaga yung mga Oo. clips ng podcast, mga kung ano. Pero alam mo yun, walang views. Minsan, 3, 4, 5. Sinunod ko naman yung thumbnail, sinunod ko yung tagging, sinunod ko yung pang ano yung bagong tips ngayon. Talagang mahirap talaga eh. Oo. Ano talaga, may topak talaga ang Google. May ano, maano talaga, ma-technical talaga ang Google kung anong ano. Kasi ano yung madami recommendation system, may mga ganun recommendation system. Tapos yung tawag dito, yung ano, click-through rate. Ibig sabihin, gaano karami. Nung ibino ka ng YouTube yung thumbnail sa tao, ano ba, kinlik ba ng tao? Yun, gaano karami. Ano yung rate nung ano, ang tawag doon? Ano yung appearance, may tawag doon eh. Parang impressions, parang ganyan. Impression. Yeah. Yun, ano bang rate? Basta yung ano, impression over something. Over click ba yun? Click over impression. Yun. Mataas ba yung rate na? Yun. Dami ng ano, sobrang Saka technical na i-recommend. talaga. Saka i-recommend. Tapos, may ano pa yun? May timetable ba yun? Yung, ano ba? Okay nire-recommend ka. May timetable yun. Baka sa susunod, baka mga after a few days, hindi na ganun kaganda. Hindi ka na i-recommend. Parang ganun. Oo. Oo, ano talaga, ma-technical ngayon. Pero hindi naman yung hindi naman as a discouraging na kwento natin. Ganoon talaga kasi ano na crowded na ang YouTube eh. Kaya dumami na rin, nag-iba na rin yung ano nila, nag-iba rin na yung monetization, dumami na yung monetization options. Hindi lang YouTube ads. Kumbaga pati yung ano, 'di ba nga ginagaya na rin yung may shopping Oo, yeah. Meron na siyang ganun. Shopping, yung mga super thanks. Kumbaga pwede kang sa Facebook stars yun eh.
Yung super thanks, yung mga bibigyan ka ng Tapos mas gusto pa nilang nagla-live ka. Yung may mga oo. gano'n. Yun. Parang labo eh. Pero yeah, I think in general kasi ang hirap talaga na pagbigay ng advice for like starting Oo, YouTubers about like technical stuff. kaya Kasi nga kahit ako sasabihin ko literal na, yeah, maging expert ka lang sa kung anong niche mo. Tapos video mo lang. Yun na hindi, talaga yun eh. oo, ang isa pa pala, nakuha ko rin naman 'tong payo na ito. Kumbaga expert ka doon, pero, ano ba sa personal mo bang buhay, ano bang nagiging personal na reaksyon ng mga totoong tao? Ano ba may kumbaga may word of mouth ba na organic sa ano, hindi sa social network world, sa Hmm. real world ba? May ano ka ba, may dating ka ba talaga dun sa ginagawa mo, pinag-uusapan ba talaga yung dating mo sa personal na buhay mo, gano'n. Kailangan din may gano'n, kumbaga andun yung ano advantage na, puwede kang mag-ano, puwede kang mag-YouTuber parang gano'n, yun. Yun yung mga na ano kong payo noon, eh. Kumbaga parang ano, eh, puwedeng kasing gano'n yung maging start, hindi ka mag-YouTuber. Magkaroon ka muna ng ano, ng parang following na sa personal mong buhay, parang gano'n. And then kung, okey pala yung ginagawa mong 'yan, so sige try mo ang YouTube, 'yun gano'n, parang gano'n. Para pagdating sa YouTube, may YouTube na si ano, 'yun. So, organic ang magiging ano nun, organic ang magiging pagtingin sa mga videos nun. Oo, kasi literal na kilala ka na. Oo, 'yun, Meron ka 'yun. ng following talaga. Oo. So ayun, that Well, is that yeah, go ahead, go ahead, go ahead. so that's why pagdating sa pagbabanda gano'n, 'di ba? Ah, yung mga ano na, yung mga talagang nagbi-build up ng mga followers talaga sa ano, sa organic, sa mga gigs. So, baligtad naman, anuhin muna nila yung followers nila sa personal na buhay nila, sa gigs. Saka sila mag-aano sa social network. Mm. Ayun. So, saka manonood yung mga na ano nila, yung kanilang fan base, gano'n. Yeah, and then akin din on my end, siguro gusto ko lang before we end the episode, gusto ko Okey. din ikwento yung idea nung first time natin nagka back to back. Oo, Natatandaan mo yun. ba? Oo, yun yung Ano first time. nangyari nun, nabanggit mo nga, kumbaga kasi feeling ko kanina nabitin yung kwento natin dun eh. So nangyari is yun yung first time mo going back to performing. Mm. And then madalas kasi nung mga panahon na yon, alam ko hindi pa ako masyadong active sa Enjoyton. Hindi pa ako part ng Enjoyton. Hindi pa nga yata. Tapos gusto ko pang nakapag-solo-solo pa ako. Tapos nagulat ako, sabi ko, may ka-back to back ka, sabi ni Rome. Sabi may ka-back to back ka sa paring doon. Sabi ko, sino si paring doon? Kasi hindi talaga ako masyadong Oo, ma-YouTube sa oo. mga guitar tutorials, mga ganyan-ganyan. Tapos nung nakita ko, shit, kilala pala tong personality na to. So sabi ko, lo, nakakaya mag ano ba 'to, mag main act. Sabi ko, sige ako na magsisimula. Tapos siya na bahala mag main. Tapos kumbaga doon na nabuo yung idea. Literally na what I'm saying is that literal na siguro homage lang to doon sa HQ natin, which is Cafe Calzada. Kasi literal na ang daming personalities, Oo. ang daming artists. Literal na all walks of life talagang nandun sa Cafe Calzada. So, if you're looking for like a spot or a community na talagang alam mong magbibigay talaga sa'yo ng emphasis dun sa art mo. Mm. And if you're near Calamba, I think Cafe Calzada talaga yung spot na gusto mong puntahin. Kasi pag nagkaka-event talaga as in, nandiyan makikita mo na lahat ng mga tropa, Oo. makikita mo na lahat. Iba-iba. May mga artists, may mga rappers, may mga talagang, alam mo yun, deep psychological people, may mga photographers, lahat. Literal na parang tambayan talaga siya. Oo, So, ganun.
Gano'n talaga yung mga gusto kong lugar. Kaya hindi talaga, ah, wala lang, parang parang automatic talagang magiging part ako ng lugar na yun kasi yun talaga yung trip ko, eh, kahit nung nasa Manila pa ako, eh. Mm. Kaya kaya yun nga, I think ito nga yung promotion sa Cafe Calzada. So kung kunyari ikaw artist ka and if you're near Calamba, yun, that's the place to be. That's the spot and the community that you want to be in. Pero Oo, sige, go ahead. Ano puwede yan? rin puwede rin siyang maging ano, ah, ewan ko, Laguna Wide spot, puwede rin siyang maging gano'n. Oo, kasi may mga iba-iba mga Oo, tropa na galing pa ng ibang lugar eh, na natambay talaga doon. oo. Kasi literal na pag tumambay ka, literal na magugulat ka, halos magkakilala lahat eh. Oo. Almost lahat eh. Pag nandun ka, ito si paring doon. Kunyari, pag natambay kami doon, biglaan lang lalabas siya. Nandiyan na, si paring doon. Tapos minsan may mga ibang mga tropa na biglang dumarating. And ang dami rin mga performers talaga. So talaga kung kunyari, Laguna Wide or literal na kaya mo nang pumunta ng Kalamba, kumbaga, treat Cafe Calzada as like one of your spot. Kumbaga. Yeah. Ah, alam mo ang isa ka pang parang 'pag ako'y naandoon sa lugar na yun, talagang naglalaro lagi ang utak ko na parang iniisip ko na may mga ano pa, eh, may mga activities na puwede pang madagdag dito related sa music, eh, parang gano'n, parang Ayun din pala, hindi ko natanong. Anong future ni paring Don? Kasi alam ko na mention mo before na you're planning to put up something eh. Na parang may gagawin ka pang mas bigger na style for paring Don. Like literal na tutorials talaga. yun sa CK, sa Cafe Calzada, nag-uusap kami ni Rom, pinagpaplano matagal ko na kinausap si Rom tapos hindi naman matuloy-tuloy pa. Parang parang once in a while mag-i-station ako ro'n sa Cafe Mm. Calzada. Parang magkakaroon ako ng office doon. So, in case mag-offer ako ng face to face na turo, sa Cafe Calzada 'yun, yung lugar na yung office. And then at the same time, naandun na rin lang ako, puwede rin akong dun mag-studio dun sa office na yun. Kumbaga yung recording ko etong bukod dito sa studio ko, another studio, yung office na magiging station ko dun sa CK. Yun yung magiging parang dagdag na plano ni paring dun. Kumbaga yun yung magkaroon ng personal face to face na na parang mini school, guitar school, Mm. yun. Tapos kasi ngayon din, to be honest ako rin, kumbaga nandun ako sa idea na kasi di ba nagawa ako ng mga bass videos Oo, ko. 'di ba? Tapos, Eh, ang nangyari, ang trabaho kasi. hmm, Ang trabaho gumawa ng video. Hindi, I mean, yung yung lessons, walang problema kasi kumbaga alam ko na naman yung lessons. setup ang Setup ang mahirap. Kasi literal na nag-uubos ako ng almost 2 hours, 3 hours for like, alam mo yun, parang 15 to 20-minute video lang. mm. Tapos ngayon, meron na akong podcast. Kumbaga parang hanggang ngayon, iniisip ko paano ko isisingit yung kasi nakakamiss din nakakamiss din mag, and totoo, yung tutorials talaga malaki views. Kasi Oo. parang ang laki ng views ko dun sa mga base videos ko. Sabi ko, di ko alam bakit, saan sila naglilipana, saan sila nagpupunta. Nag-ano pa nga ako, eh, nag nag bumili kasi ako ng bass guitar, eh. Nag-try pa Mm. nga ako nagkaroon pa ako ng dalawang content, eh. Nagturo nga ako ng magbalik na bass, eh. Ang dami rin views nun, eh. Oh, di ba? Umano ang bass. Okey din ang bass. Kaya nga iniisip ko kung itutuloy ko siya, sabi ko nga, basta magkaroon ako ng time, at least, let's say, once a week or once every 2 weeks, para at least Ah, continue pa rin. basta ang mahalaga naumpisahan mo, nalaman mo yung pasakit. Sa Pata susunod sa Pataye-taye susunod nga lang yung title oo, ko, pati yung description, pero daming views. Sabi ko, bakit gano'n? pero Pataye-taye lang. sa susunod ano na yun, mababawasan na yung pagod niyan. Alam mo na yung gagawin, eh. So, yun lang talaga, umpisahan lang talaga.
Para maumpisahan na yan, umpisahan mo. Well, Tapos, anyways, yun oo. lang naman, yun lang paring Don. Again, Oh, maraming salamat. no problem. Meron ka ba ipa-plug or anything for your community or for your viewers? I'm pretty sure Well, lalabas dito sa page mo and oo. Sa mga may kakilala lang na mga gusto mag-aral ng gitara. So, abangan niyo na lang si Paring Don sa Calamba area. Abangan niyo si Paring Don sa Cafe Calzada. Pero online, yun, search lang Paring Don, type lang lagi Paring Don. I think lalabas naman kagad yung mga social media. Sunod-sunod na naman 'yan. Tapos siguro ang ipa-plug ko yung kasi talaga namang sa tutorial naman si Paring Don. Ang ipa-plug ko na lang kasi yung sa TikTok, although nagsasangat din ako ng tutorial doon, sa TikTok mas marami na yung mga affiliate videos, product affiliated videos. mga product review, ganyan, Ah, product hindi placements. pero kasi 'di ba may shop na rin 'yan, yung TikTok. So may link yung video. So kumbaga para siyang na talaga, para siyang e-commerce na talaga yung TikTok. So 'yun, si Paring doon sa TikTok, more on that na nag-aano ako, nag-o-offer ako ng mga products na hindi ko naman basta ibinebenta, inaano ko, make sure ko na gusto ko yung nire-review ko. So yun ang isang parang bagong venture ni Paring Don na para makadagdag naman ng financial sa Tsaka, TikTok. tsaka yung pala may trivia din. Meron din kaming ginawang collaboration niya ni Paring Don sa isang product, yung sa stand. Oo nga, yun. Nagre-rehearsal kami. Bigla dumating si Paring Don. Bigla may sinet up na music stand. Saktong-sakto. Pero ang ganda na nung na yun. Ang ganda ng product na yun. Ganda nga talagang lang siya premier music stand siya Kompleto no? May ilaw, Oo. may hawak ka na cellphone, may Sabi ko, wala, Ay, lagi kompleto. kong dala. Pag sa vlogging kasi pwedeng camera stand So, dinadala ko na lagi sa practice, sa vlogging. Pag walang music stand doon sa practice, edi music stand. Magiging music stand siya. Oo. Pag may music stand yung practicean, edi naman siya, camera stand naman siya. Tripod naman siya. Kompleto no? Ang galing. Ayun. Well, anyways, again, Paring Don, maraming salamat for this opportunity. And Pare, walang problema. actually, yun lang. So again, guys, kung gusto niyo makita si Paring Don, check niyo lang siya sa YouTube. Type niyo lang Paring Don sa Facebook, and then sa TikTok. Kasi medyo nandun na siya nag-venture na rin siya doon. And again, support OPM, guys. Support OPM Music. Supportahan natin yung mga local artists natin. And yeah, that's basically it. Alam mo, Ervin, ako mahilig ako mag-imagine Alam mo, mag-recommend ako sa'yo. Naalala mo yung ginagawa ni Francis Brew na doon sa NU 107, 'di ba? Meron siyang yung niya, kinikriticize niya, kinikritik niya yung Yeah. mga Ginawa ko na yun before dun sa isang podcast. Okay. Ginagagawin ko, part pa rin naman siya ng segment. Kumbaga para mag-criticize ka ng, let's say, music. Tapos i-critic mo kung paano yung style, paano yung songwriting, mga ganyan. Kaso kasi dati nun, feeling ko ngayon ewan ko lang. Pero ngayon, gawin mo interview type din. Oh yeah. Kumbaga, halimbawa, ito anong storya ng kantang ito, pare, parang gano'n. Yung ini-interview mo yung mismong membro or kahit yung lang, songwriter lang na Parang gano'n, parang may special band kang may banda kang i-feature, may music kang i-feature, and then kausap mo rin yung Actually, naisip ko nga yun Kumbaga parang literal na hiwalay na segment siya wherein i-play namin yung original song.
Tapos after nun, pag-uusapan natin yung song, like ano ba Oo. naging inspiration nun, tapos play ulit ng isa. And then Kan- another one, pre, how about radio show din, di ba? Parang lahat, parang radio show na indie bands yung indie bands yung kanta, indie bands yung Ginawa ko na rin yon dati sa ano ko, okay, sa okay. podcast. Inisip ko rin siyang gawing segment. Oh, Kaso, isama mo sa oh, as in eto na yung ano mo, eto na yung pinakang channel mo. Yun yung mga yun yung mga programs, parang gano'n. kaso alam mo, naging problema ko doon. Maganda yung engagement niya, maganda yung viewership. Oo. Kaso, kumbaga, yung mga pumupunta lang talaga so, yung mga artist Oh. lang din, pati yung fanbase nila. So, yung Okay. idea kasi is, kailangan mag-grasp nila yung iba ko ring idea ng show. Like yung sa ibang mga Oo. segments ko. Kaso doon lang nakakapag-focus. So, nangyayari, naglalaban ako na parang ito kasi yung, kunyari ako, trip ko talaga yung mga ganitong mga usapan lang. Tapos bigla papasok yung segment na ganun. Okay. Ang nangyayari, mas nafo-focus ako dun sa segment na parang radio show kasi mas marami siya. Oo. Literal na talagang papakinggan ka eh. And at the same time, kumbaga meron na rin, simula kasi nag-start ako noon, pandemic yun eh. Marami na rin ngayon kasing parang ganong style. Hindi naman siya radio show pero parang music promotion ng mga, what do you call this, mga pages. Like Indelible Ink, yung kaibigan natin Oo. sa around Laguna, Manila area. Ginagawa nila is nagpo-promote sila ng mga indie music. Tapos literal na parang may voting. Tapos nalagay nila sa Spotify. Kumbaga Okay. ganon. Okay. Pero maganda yun, Siguro idea na yun. Kasi inisip ko rin yun eh. Kumbaga parang subukan ko lang gawa ng segment na isa na para mapakinggan ng lahat. Kumbaga, let's start with like siguro yung mga artist ng Cafe Calzada. Ito yung mga songs oo niya. nga, eh, 'di ba? Kumbaga, tsaka it makes sense na siguro kaya gano'n na hindi lahat nai-interview sa mga mainstream radio, 'no? Hmm. Kumbaga yung mga nagta-top, yun lang yung nafi-feature na, "Punta kayo sa station namin, interview namin." Hmm. Siguro that's why kaya gano'n na kaunti lang na nai-interview ang mga banda sa mainstream. Pero ano Kasi yun eh, naiisip ko na rin yun kasi last Saturday, nakausap ko yung si Fern V tsaka si The Good Weather Company. The Good Weather oo, Company oo, na oo. na-featured ko na sila before sa show ko before, which is Mind the Gap. Okay. Tapos na-play na namin yung original nila doon. So kumbaga nag-iisip din ako na gawin actually ulit yun. Kumbaga parang once a Oo, month na parang usapang music o radio show. Literal literal na oo. magpe-play lang ako ng song tapos literal na pag-uusapan ko lang bakit siya maganda, bakit anong Ayan, feeling ko gusto ko maganda. 'yan, okey 'yan, mga ganyan. Pero promise, Oo. Kalsada o yung una ko i-feature doon, yung pinaka-top ng mga songs niya para at Oo. least kumbaga yung mga una ko na-interview sila yung mga nandun. Oo, kumbaga maganda 'yan, eh, mag-ano tayo, eh, puwedeng mag-build up tayo ng fan base para sa kanila, eh, para sa Hmm. kanilang mga banda, eh, kumbaga gano'n, eh. Kasi dati nun nung nag-interview din ako ng mga artist, literal ng usapan lang namin is about their music. Mm. Sobrang appreciative nila kasi Oo, sino ba naman, kumbaga yung idea kasi, sino ba naman kami para interview mo? Eh sabi oo. ko, ayoko naman din interview yung mga mainstream artist kasi una, di naman sa ayaw ko ng pop songs Hindi, Kasi ano medyo ano naman, naman siya eh, medyo parang ano na sila eh, overexposed na eh. hindi at saka gano'n, overexposed at saka may tumutulong naman sa kanila, oo, meron. Oo, eh sa atin kasi wala eh, Oo, literal. tayo kailangan nating magtulungan yung mga tulad lang natin, eh, sila, okey na sila. Jollibee na sila, eh, tayo'y karenderya pa lang tayo, eh. Yeah, magandang idea yun actually para at least may segment din ako na gagawin. Probably 'Di try ko ba? nga yun one of these days. Oo, Yeah, oo, yeah. i-ano mo lang, i-interpolate mo lang yung sarili mo kung ano yung kaya Oo. mo. 'Di kayang-kaya naman gawin yun, madali naman gawin yun. Kunyari Oo. feature lang ako ng 5 indie songs. Oo, Tapos oo. ita-tag ko lang sila na ito na-feature ko. Tapos literal na kasi ang balik naman dun, maganda dun, pupunta yung mga listeners nila. Sila Oo, mismo magshe-share nung show. Tapos papakinggan nila kung ano yung kumbaga parang naging outtake ko dun. So oo, yeah, 'di I ba? think magandang idea yun. Yeah. Kasi paborito ko yun, eh, yung mga gano'ng sistema ni Francis Bro.
Ganun yung ginagawa Ano naman niya. kasi yun si Francis Bro, literal na Yun lang, critic yun naman lang. talaga kasi yun. Magaling talaga siya dun eh. Oo, Yun din oo. kasi sa mga inspiration ko yung paano yung style ng Oo, interviews niya before. Tsaka yung paano siya nag-handle ng oo. paano Nag-guesting siya na kami bibigay ng ron eh. critic. Ano Nag-guesting dati kami noon? dati ron eh. Oo, Indaro. Nag-guesting kami dati ron eh. Alam ko meron din siya podcast eh. Oo, yung ano, hindi ko na alam. Parang ginaya niya yung Indaro nitong nauso itong Facebook. Ah, Ginaya niya yung Indaro eh, sa Facebook lang eh. Nalimutan ko na yung pangalan eh. Pero ang ginagawa niya, ano nga sila eh, tatlo nga silang ano dun eh, critic eh. dito. Papakinggan nila yung kanta, tapos tatlo sila ron. Pag-uusapan nila yung ano. Oo, tatlo sila mag-aano ron. Nito yun eh, Din pandemic yun. yun eh. Ayos din Umiinom pa yun. nga, umiinom pa nga si Francis, naalala ko. Kumbaga, tatagay siya pagka nagustuhan daw niya yung kanta, tatagay daw siya. Ang kulit. Mas ano yun eh, mas hardcore mag-critic kasi yun eh. Yun ang feeling ko, di ko pa kaya yung level niya na Ah, gano'n na hardcore talaga na mag-critic ng song. Kasi feeling ah, ko, pag pinakinggan ko pag kunyaring ganun naging style pag naging ganun style ginawa ko, feeling ko mas marami magagalit. Kasi literal, sino ka ba? Ano mo ginagawa? edi, wag na lang siguro munang ano, ah, ah, to the face yung ano, yung Pag-critic, pagre-review. yung sakto-saktuhan lang. Kasi tanda May ko nun pagka dati ano, nun. may pagka The Voice judge pa. Mga, Hindi pa talaga yung literal na like mga opinion diba? mo, like yung Oo, ano mo. Pero yeah, that's a good di ba? idea. Yeah. Babalikan, paano ko yan? Actually, hindi ko na kailangan pag-aralan kasi ginawa ko na siya. Babaguhin ko na lang yung template. Kasi nakagawa Oo. na ako ng template na ganun before eh. And Oo. literal na effective siya kasi nagpa-play kami ng around 8 to 10 songs per episode. Tapos Oo. literal na pag-uusapan lang namin nung former partner ko before kung ano yung naging Oo. gist ng kanta. Siguro bawasan mo yung kanta para hindi mainit din yung ano, para Hindi, mas trip nila yung kumpleto eh, para at least ano eh. kumpleto sa album, halimbawa. Hindi. I mean, isang kanta lang ginagawa namin, kunyari. Isa lang. Kunyari, sa Bandang Kalsada, yung pinaka-hit lang nila. Oh. Tapos ang mangyayari nun, papakinggan namin ng buo, tapos di naman siya critic eh, kumbaga parang comments lang. Oo. Tapos lipat na sa ibang song. Kumbaga parang sa kanila, ginagawa nila minsan, kiniklip nila, tapos pinopost nila sa sarili nilang page. So at least meron ding, alam mo yun, dagdag na exposure sa podcast. Oo. Pero yeah, magandang idea yun. Magandang idea. Pare, to be honest pati, ano, masasabi kong bagay sa iyo yun, yung ganong ano, yung ganong programang gagawin. Ayos yun. Sige, pag-isipan ko yan. Well, man, yun lang. Bukas, mag-usap pa tayo bukas. Total, anong oras pa naman ang bangke bukas? Oo, nung oras nga kami bukas. Nagulat ako eh. Alauna. Sabi ko, ang bibigat na ng mga bago kami bando, biglang mag-mellow ng bangke. Sabi ko, bukas magkikita tayo bukas. Kita na lang tayo. Oo. Sige. Maraming salamat ha. Oo, wala problema. Sige, thank you. Okay, Ergin. Okay.